May gabi sa tanan. First nato nga service diri. So tonight, ang atong isgutan diri is Zion number 6, no? The title of our message tonight, mga kaigsunan, is What is the heavenly Jerusalem going to be like? What is the heavenly Jerusalem going to be like? So this is very important, mga kaigsunan, nga makaibaw ta para ma-excited ta ba? No, gisuwat man sa Bible, gibutang sa Bible, so gialaw sa Ginoo nga mahibaw-an nato ang gidak-on mga kaigsunan sa gi-prepare sa Ginoo nga lugar, kundiin mamuyo ta nga wa nay katapusan. Wow, this is very nice mga kaigsunan to know. Okay, open your Bible please, John chapter 14. John 14. Atong paminahon igsoon ang Bible ug unsa ay gi-prepare si Ginoo para nato. Samtang naa pa ta diri. Stand with me. Dunganon natong basa please verse number 2. Go. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So naay giandam ang Ginoo og dapit para nato. So I hope that we are going to listen this carefully and listen with all your faith, mga kaigsunan, kay kung maminaw na kaani o niya wala kay pagtuo sa Bible, mayroon ka nga too good to be true. No? Kaya ang kanang mga butang sa langit, mga kaigsunan, kung atong i-sabton siya sa tawhanon nga pagsabot, makaingon yun ta, ninduta untaan ano? Kung tinuod pa lang? Kung tinuod pa lang. Pero tinuod mag yun eh. So ato ning paminaw tonight. Heavenly Father, thank you Lord for this evening. Thank you for giving us this wonderful time in this new place that we have, Lord, temporarily. I pray that as we gather here, you will prepare us for our permanent place sa Babag, Lord. And I pray that you will take care of those people, give them wisdom, nga involved, Lord, sa pag-purchase sa property, nga smooth lang ang tanan, Lord, unta dili mababagan sa yawa ang imong kabubuton kung mao gyud ang lugara. And I pray that you help us also that as we prepare ourselves also for that place, oh God, nga samtang naa pa mi diri, we could multiply and we could learn discipleship and we could apply it, Lord God, nga managhan mi bisag medyo dili kayo dako ning lugar, but help us to grow and help us, dear God, that not only number, but also, especially, Lord, sa among spiritual life, nga mo-grow gyud ang matag usa. Thank you, Lord. And I pray that you use me once again sa message nga imong ihatag kanamo, Lord, tonight. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So what is heavenly Jerusalem going to be like? The Bible says, I go to prepare a place for you. Ug usa ka adlaw atong gisgutan last time sa atong Zion number 5 nga usa ka adlaw munaog kanang New Jerusalem gikan sa langit, mga kaigsunan. Ug atong makita na nato ron ang gidak-on anang New Jerusalem, ma-imagine nimo unsaon kanas Ginoo pagpanaog. Amen. Ako nagtuon ko, mga kaigsunan, na-excite ko ba? Lord, how are you going to do this? You are so amazing. Mas mo believe jud ka sa Ginoo, mga kaigsunan, kaning iyang giingon diri nga I go to prepare a place for you. Kaning place may ato isgutan tonight, mga igsoon, number one, of course, the builder of this great city is God. The builder of this great city is God. So if we are going to imagine, what is the heavenly Jerusalem going to be like? Who is preparing? God. So diha pa lang, mga kaigsunan, ma-excited na ta. Lord, unsa ka kanindot ang imo i-prepare for me? Unsa ka kanindot ni imo gi-prepare? Ikaw man jud ang mag-prepare ini. Unya, kung atong lingion po ng atong kaugalingon, kung basihan nato atong kaugalingon, andaman ka ko ni mo, Lord. Well, nagsulti ba ang Ginoo diri?
I will prepare a place for those who are good. Ang gipramisan sa Ginoo mga kaigsunan, ang tanan niyang giluwas. Ang tanan niyang giluwas. Pasabot mga igsoon, dili ka kanabitong once you are saved, di na gyud ka masipyat. Masipyat gyapon ta. So sa dihang makasata, kay luwas na ta, nakasa ka, nawa ba ang imong dapit dito sa langit? Wala. Pero samtang naa pa ka diri, makatilaw jud kag bunal. Ana ka fair ang atong Ginoo. Kay dili siya musugot mga kaigsunan nga ma-stray ka, mapalayo ka sa iyaha. Nahimo nakakarong anak sa Ginoo, unya isip anak sa Ginoo, napod tay misyon diri nga ingnon nato ang uban nga naay langit, gipreparahan nako og dapit sa Ginoo. Would you also like to be prepared a place by God? So that when you die, you have a place in eternity? In His kingdom? Ano ba, kalisod ka mo share ta niya kita, wag ito ato? Pagkalisura, i-share o gusto kabutang nga ikaw, wadyo ka imo. Are you listening? So, ingon ani mga kaigsunan, we need to understand this. Nga kaning lugara ang Ginoo mo'y nag-prepare. Look at Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. And verse number 10. Hebrews 11:10. The Bible says, "For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God." Pagkaklaruha sa Bible, mga kaigsunan, nga ang maker is God. The builder is God. Hallelujah. O taatno liog balik atong kaugalingon. Ngano kang giandaman tas Ginoo no? Ang ngayan makataan ning lugar? Nung maulaw ta ani oy. Pero sa masugot kag sa dili, that is according to the love of God for us. According to His mercy, nahitabo ni mga kaigsunan. It is not according to your goodness. It is according to the goodness of God na hitabo ni. He died on the cross. He gave up His life, mga kaigsunan, to save us from our sins. And now that we are saved, the Bible says, I am preparing a place for you. He is the one preparing. Verse number 16. The Bible says, "But now they desire a better country, that is, and heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city." Nag-andam ang Ginoo og dapit, ug siya gud mismo ang nag-andam. Mana pag-ingon niya, I go to prepare a place for you. Ingon na ba siya, and if I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. What a privilege na kita nga mga makasasala, giandaman og dapit sa maker ani kalibutan. Kinsa ta nga iyang pakabanaan? Kinsa ta nga iyang andaman? Mao na nga di gyud ta makapasigarbo mga kaigsunan ani atong kaluwasan, di ta makapasigarbo aning atong mabuhat nga maayo, dili ta maka-claim sa glory igsoon, because this is not about our goodness. This is about the goodness of God. Tanan nga mahitabo nga maayo ani atong kinabuhi aning kalibutan na igsoon, this is because of the love of God. His goodness alone. Pagkanindot sa atong kinabuhi diri. Now let's talk about the size of this great city. Do you want to know? The size of this great city is enormous. Enormous. Sabi-sabutan lang enormous.
Huge. So big. Gigantic. Atong sukdon. Masukod man, kay naghatag mo sa sukod god. Let's go to Revelation chapter 21. So, dili kay lisod imaginon, kay naghatag man siya sukod mga kaigsunan sa verse number 16. The Bible says, "And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth, and he measured the city with a reed, 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal." Kwadrado, mga kaigsunan. Dili pasabot nga ang earth kwadrado. Abi kay kwadrado man ang New Jerusalem, kwadrado na ang earth. The New Jerusalem, mga kaigsunan, is foursquare, equal ang iyang gitason. So, unsay gisulti sa Bible? 12,000 furlongs. Now, unsao man nato ni pagsulbad mga kaigsunan? Now, there are 5 furlongs in 1 kilometer. O maka-imagine tag 1 kilometer. Diha sa kalawisan, ang iskina, padung dito sa atong old church, sunlot, that is 1 kilometer. 1 kilometer na. So, ang usa ka furlong, 5 ka ingon na. 1 furlong pa lang na. Pila ka furlongs? 12,000. Butang 8,000 kay lahi biya na 12. Ingon sa Bible, there are 12,000 furlongs. So, unsa may buhato na to? 12,000 divided by 5. Kaya mo pila equals? 2,400. 2,400 kilometers. So, unsa man na kalaya ang 2,400 kilometers? Akong gi-search sa map, sa Waze, sa Google Map, mga kaigsunan, ang Manila Airport. Manila Airport, ha? Niabot siya 816 kilometers. According sa agianan sa Waze. So, dili siya tulid, ha? Liko-liko, 816 kilometers. Imo nang i-divide sa 2,400, katulo nimo balik-balikon ang gitason, padung sa Manila Airport, ingon ana, tulira na, mga kaigsunan, ingon ana siya katulo. Unya, buhat na square. May imagine mo? Ma-imagine mo unsaon sa Ginoo pagpanaog. Munaog gikan sa langit, mga kaigsunan. So, imagine ang unsa kadako ning langit, mga igsoon. Munaog ang New Jerusalem. New Jerusalem. The city of God. Prepared for us. How big it is. Whew. Hallelujah. Oh, na-excite na ta sa mo. Dakuha ni. Ato pagyupunan, mga igsoon. Ato magisgutan ng City of Jerusalem. Ikatulo. Para lang ma-picture out lang nato ba? The gates of this great city are 12 pearls. Dili siya nga naay pearl. It is a pearl. Dili pareha na makita na to mga gate diri ang ibabaw na isuga di ang alingin murag pearl. Dili ingon ana ang gate mismo is pearls. Oh, kita na mong pearl? Mas nindot pa ana mga kaigsunan anang imong makitaan. 12 pearls. Revelation 21:21. The Bible says that the 12 gates were 12 pearls. Wala gisulti sa Bible, the 12 gates has 12 pearls. Ang gisulti sa Bible, igsoon, nga ang gate mismo, dili siya have, but were 12 pearls.
Every several gate was of one pearl, and the street of the city was pure gold, and it were transparent glass. Igsoon, pagkanindot tan-awon sa perlas, kana bang lingin nga perlas ba tan-awon nimo nga nagbitay-bitay diha, mailhan ka labi na kana makailag yun usay tinuod nga perlas mga igsoon, mupilit yun na ilang mata. Wow. Amen. Imagine na gate siya. Imagine na gate siya. Iniktan-aw ni mo mga kaigsoon, makaingon yung ka, pwede arila ko sa gate. Nindot kayo, ignorant ka, but wait, there's more. Gate pa lang na. Would you like to talk about the street? Tara. Dali na kayo niya itong mensahe. The street and this great city is pure gold. The street and the city is pure gold. Kana mga gold ganyo gisulob diha mga kaigsunan, it cannot compare to the gold that we are going to talk about. In Revelation chapter 21, 18 and 21. Iyon sa last part sa verse 18 mga kaigsunan, and the city was pure gold like unto clear glass. Oh, tanawan na imo gold diha. Mura ba nag clear glass? So that is not the kind of gold that we are going to talk that we are talking about. The kind of gold, the pure gold, igsoon nga gigamit sa Ginoo sa pag-prepare niya sa city is like a clear glass. So naman nag white gold, clear glass. Verse 21 sa tunga-tunga nga bahin. And the street of the city was pure gold also, as it were transparent glass, just like the city. So the city and the street, unya, magpabilin na ka sa gate? Nga pagkakita pa lang nimo sa gate, uy, pearl. Dili lang ko, tempa, sudlasa. Look at the street, look at the city. It is pure gold. Pure gold. Mga igsoon. Muna imong kagool diri, wa may gold ay kagool. Kaya ang giandam sa Ginoo didto, igsoon. Pure gold. Dalan lana, dalan. Ug ang syudad. Amen. Muna di ka-afford kaning mga Filipino movie, di ka-afford. Asura ila ibutang. Pure gold. Atong isgutan diri. Ikalima. The wall of this great city are so high and made of precious stones. So high. Di ka kakita og sama kataas nga koral diri sa kalibutan. Wa gyud kaparehas aning korala mga igsoon diri sa kalibutan. And I'm pretty sure nga way kaparehas. Why kaparehas? Look at Revelation 21:17 to 20. The Bible says, and he measured the wall thereon. Tanaw sa measurement. 144 cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel. Taas, igsoon, taas. So, kanang 144 cubits, kung imo nang i-convert into feet, mga igsoon, ang gitason ana is 216. 216 feet. So, Great Wall of China, according sa akong researcher diri, 26 feet ang Great Wall of China.
Pero kani igsuon bisan ang gitason og ang iyahang kanang gilapdon di mapildi. O imagine na, ingon nakatas-a unya ang gitason niya 2,400 kilometers patuyok sa syudad square. Mga igsoon, unya ingon katas-a unya, imagine na, igsoon, imagine na, i-drawing sa imong utok. Palapdi, mong utok pa, palapdi. Unya, pagkahuman, imagine na, 12 ka gate. Made of pearl. Yan di lang kay kana, mga kaigsunan, unsa may gigamit nilang materialis sa wall. Verse number 18. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold like unto a clear glass. And the foundation of the wall, mga kaigsunan, of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, and the seventh chrysolite, and the eighth beryl, and the ninth a topaz, and the 10th a chrysoprasus, and the 11th jacinth, and the 12th an amethyst. Mga igsoon, 12 stands for the 12 tribes. Amen. Foundation. Amen. According sa Bible, mga kaigsunan, and the building of the wall of it was of jasper. So jasper siya. Ang foundation niya colorful. Kailanlain man, dusi good. Dusi. Unya, ang sa wall gyud is jasper. Nakahinumdum pa mo itong picture nga itong gi-flash. Pagkaninduta, mga kaigsunan, makita na nato sa mga jewelries. Unya, perting mahala ang mga precious stones, mga kaigsunan, but in heaven, in the New Jerusalem, it is just a wall. It is just a wall and the foundation of the wall. Diri, di kita ka-afford. Unya, ginagmay ra, di pag yun anak kanindot. Di ba? Uy, dapat ma-excited ta, uy. Dapat ma-excited ta. Mga kaigsunan, 12 ka klase-klase nga bato. Bisa na lang kada bato ba? Tugbangan ni mong pagpangalagad. Kada bato, usa ka bunga. Bisa na lang mag-ampo kasi Lord, don't let me die without 12 fruits. Mga kaigsunan, maulaw ta sa atong performance diri. Kasadihan ningon ang Ginoo, I will go and prepare a place for you. Pero samtang naa pa ka diri, you need to occupy till I come. Dagi pa excite ta si Ginoo, mga kaigsunan, unsa iya giandam. Pero dapat ma-excite pud ta samtang nagpaabot. Ingon siya, occupy till I come. Dapat ma-excite pud ta sa iyang gisugo nato that we need to tell people as many as we can and disciple as many as we could. Depende sa imong kaya, mga kaigsunan. But don't be deceived with numbers. Maybe you will end up zero. Kaya kanin tao, mga kaigsunan, nga gusto hakpon tanan, wa na nun kay matrabaho. You better start with one. And do it right. Disciple him. Tell him about the word. Tell him about the true salvation. You tell him. You share to him according to the leading of the Holy Spirit. According to the power of the Holy Spirit. Ingon anak ta, dapat mangalagad diri. Di ta mauwaw anak mga kaigsunan, giandaman tagdapit. Niya, pagkahuman ikaw, wakay gibuhat diri. But this is very simple, igsoon. Ang nakanindot ani,
gihimo niyang church. Unsa ka lonely kung ang mga Kristohanon iyahay. Iyahay ta panikay-sikay magpangita og atong kabigon. Muna pasalamat na mga kaigsunan nga sa dihang giluwas ta sa Ginoo, gitagaan ta niya og simbahan. Gihimo ta niyang church. Kay perti kalaay kung mag-inusar ata mangitag kalag igsoon. Unya pagkahuman na kay nakitaan asa man nakuda doon, ambot lang. Naay simbahan. Mao na dapat magdasig ta sa atong kaugalingon. Dili na to tugutan nga atong kaugalingon mahimot ang bugat mga kaigsunan. Mahimot ang bugat sa buluhaton sa Ginoo. Tugutan nato igsoon nga ang balag espiritu makalihok sa atong kinabuhi. Samtang yadaman tag dapit dito sa langit, kita diri andamo na to ang tanang mga kalag para sa himaya sa Ginoo. Para nigabot sa panahon nga kuhaon na sa Ginoo daghan ang iyang makuha. Ato nang responsibilidad. Amen? Ato nang responsibilidad. Sa musugot kay sa dili, kumayong ka nga, may pagwako na apil og simbahan na. Maobligam sa taani. O di kung waka na apil simbahan, lagmit nga pagka-istorya, waka na luwas. And you know what will happen kung waka na luwas? Katong atong gisgutan mga kaigsulan, wakay labot ato. Right? Tuwa ka sa imperno. Ang imong utlanan, lake of fire. Imagine na lake of fire. Gusto kang mo experience kadyot. Sud sa McDonald's or Jollibee or KFC. Samtang nagluto silang fried chicken, ibutang imong kamot. Ingon anak ka hantod-sangtod. The pain will never stop. Mga isuon. Tormented forever. Oh. Nya nagbaso mo, ano na save mo? Gisugo na hinuon mo? So kung wa mo nagbasol, pahalipayi ang nagluwas. Pahalipayi ang gapreparar og dapit. Igabot sa panahon nga moadto na ta sa iyang gingharian. Pahalipayi siya mga kaigsunan og kalag. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, and that ye be my disciple. Fruit ra gyud, fruit. Na? Not your attendance of the church, mga kaigsunan, without bringing any fruit. So tiyanta mo, kadudahan ang Kristohanon, nga magsige nagsimba, o niyawag yung bunga. Kadudahan. Kung nalipay ba ka sa imong kaluwasan, or kung luwas ba jud ka. No, kay basi nagbasol ka sa imong kaluwasan ba, murag ang imo nga kuan na ang imong participation basta tungal lang gud tagod. Mao gyud na ato ang mabuhat sa simbahan, ma-encourage na sila sa atong presensya. Kay ba ka mas maka-encourage kaning mamunga. Amen. Amen. Kay ba ka kaning Kristohanon nga mamunga, mo pinaka-excited sa church. Mo'y pinakahait og panumduman, mga kaigsunan, og pinakahait og counseling. Makatabang yun ta. Mahimo tang asin sa katilingban. Mahimo tang danag sa kahayag ni Kristo sa katilingban. And people will see you being different from others. And they cannot stop that. Because it is Christ ang ilang nakita. So ato ning ipahinungod sa Ginoo ning atong kinabuhi mga igsoon. Samtang naapat ta ning kalibutan. Imagine na unsa iyang giandam nato. What is the heavenly Jerusalem going to be like? Unya ibalik na ni sa imuha mga kaigsunan. What kind of Christian angay ka mahimong unsa nga klase nga Christian ka aning kalibutan? What kind of Christians you need to become for God? Decide mo. Decide. Butagi siya og hinuklugig kadyot. Lord, kaning kinabuhi na ko, Lord.
makapahimaya na ba nimo bugti sa imong pag-andam og dapit nako sa imong gingarian? Kay kung dili mga kaigsuonan, rethink. Amen. Amen. Rethink. Go back to the Bible. Be ashamed of yourself being fruitless. Be ashamed, mga kaigsuonan. Ang uban kanay mga mao mo siyang word, no? Fruitless, toothless. Kaning fruitless ug toothless, mura na sila, mauwaw. So sila gibuhat, magpabutang sila og false teeth para makaatubag kintahe sa mga tao o magpakita silang teeth nga na sila teeth. Grabe kay mong ngisi, ipakita jud ang ngipon. No? Kaya because I have teeth. Kaya naghunauna siya nga tanan, nakaibaw sila nga wakoy teeth. So ako sila pakita na ako'y teeth. Kita sa teeth. Kay makauuaw ning walay teeth. Amen. Mo sa mga Kristohanon, walay fruit. Makauulaw na atubangan si Ginoo. So si buhaton sa mga Kristohanon nga walay fruit, magsigig pa na mga kaigsuonan as if they have fruits. And you need to be careful, igsoon, kay matintal ka, makita ka na bago sa church, marang imong disipulon tanan, na sa simbahan. Mabitang dito mugda, mga kaigsuonan, o kanang na disciple. Kay naay uban mga Kristohanon nga magtinapulan, anha, manguha sa simbahan. Naay tao nga nahimong hinungdan, nganong naa siya diha? Let them disciple that person. Kanang ihatag sa Ginoo nimo dito sa gawas, mao na imuhang atimanon, mao na imong tagaag panahon, mao na imong iampo kanunay mga kaigsuonan, mao na imong haguan sa imong kinabuhi. Labor for them. Dili ka, you are laboring for your belly, for your personal need. This is what discipleship is all about. Labor for the needy. Amen. That verse of the Bible is on in the book of Ephesians, wala na nagisgot lang atong mga needy nga way mga pagkaon. It talks also of their spirituality. Because discipling someone is not cheap. Amen. Discipling somebody is expensive. Amen. Kinahanglan ka mo invest sa imuhang treasure. Mo bitaw ginahanglan nato health, wealth, and time para sa discipleship. The power belongs to the Lord. Di na kinahanglan may mo powerful Christian. Ang imo kinahanglan, you have the time, you have the talent, na? And you have the treasure. You have your health nga mapagamit nimo sa Ginoo. Anara. And be willing to give glory and honor to our God. Amen. So ato ning tiwason sa sunod na adlaw, that would be Sunday afternoon, ang part 2 ani mga kaigsuonan. And let's have a little review of this one, and then ipadayon nato unsa pa man nang makita nato dito sa langit nga makapa-excited nato mga igsoon. Di ba nindot? Nindot ang nainyo nadunggan ganon? Ato pag siya tagaag detalye mga kaigsuonan karong Domingo. I-picture out nato kay kani kuan ra man kanang murag mga kuan ba mga dagko nga mga butang, but let's focus on the katong mga little ones, little things in heaven. Unsa pa may mga detalye, let's put colors on it. No? Unsa may ato makita sa palibot mga kaigsuonan. Amen? And I hope it will excite you more to serve the living God. I hope it will excite you more. So, unsa ning lima nga ato nakita karon? Unsa ning lima? Una, ang builder, ang Ginoo, it must be good. It must be the best. No, kanang bitaw mo kwanta, kanang mo palita, kinsa may naghimo ana, asa nga country. Di ba? Bitaw unsa man na inyong kaldero, din man nagikan. Gikan is sa Italy. Italy. Wow. There's a lot of good things from Italy, like Ferrari.
Versace. Di ba? Mga kwan kayo, mga ilado kayo nga mga brand from Italy. Dili ka ng mga pantalon nga moyos-yos, Italy. Italy man na, di ba na Italy? Ingon na ba? Di man na made. Made in heaven. Amen. Hallelujah. Amen. Number 2, the size of the great city. Unsa man ni? Enormous. So big. Di mo madag jogging igsoon. Usa lang ka round. Pila ka daw ni magdagan. Tuyokon ni mo ba? Tuyokon. Mamidpit ka skural ni duta skural. Oy. Unya ipon ni mo kada gate. Ikapila na ko ka gate. Dusi pa ni. Wa pa kakabot sa perniro. Wala pa kakabot sa first. Di ba da, oy? No, kung naana diri ba, ingon ana nga gilayon. Di man dagdagan. Kadako. Enormous. Number 3, natong gisgutan. The gates. Unsa man ang the gate? The gates of this great city are pearls. Pearl gyud siya. The whole gate, not the portion of it. Number 4, the street and the city. Unsa man ni siya? Pure gold. Unsay itsura sa pure gold? Like a transparent glass. Clear, mga kaigsunan, clear. Like the transparent glass. What about the wall of this great city? So high and are made of precious stones. Precious stones. Pila ka precious stones? 12. Foundation, 12. Pero ang wall niya is jasper. Oh, i-research na ninyo. Unsay itsura aning jasper? Unsay color ani? Imagine na mga kaigsunan. But kanang makita nimo sa research, nga klase nga jasper, I'm sure nga lain-lain gina siya color ang utunga nga kuan nga jasper, but just try to imagine. Kanang imo makita sa research is very beautiful already. Naara na diri, it's corrupted. But the jasper made in heaven is perfect. Wala wall, wala magdagan-dagan ka kilid sa wall. Ninduta, no? Lipay tanay, wajud COVID dito. So mo ni atong gipaabot mga igsoon, moabot ang panahon. Moabot ang panahon. Maabot na ta ani, pero samtang wa pa magkugita. Let's give our best for the glory of God. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, and we praise you for this evening. Thank you for giving us this wonderful time to hear a message, oh God, that is encouraging us to serve you more. Thank you, Lord, for preparing a very beautiful place for us. A place that even our imagination is not able or not capable of imagining it kung unsa siya kanindot, Lord. So please help us, O God, as you commanded us to bear fruit. Help us, Lord, nga dili mi maglangay. Help us nga dili mi kapuyon. Dili mi mapulan. O dili namo kalimtan.
Tuguti Lord nga tinuod gyud nga andamon na mo among kaugalingon sa imong pagbalik pinaagi sa pagpamuna. Lord, this is your command. Please help us to be true to our commitment. Bless your people, O Lord, as they come tonight to worship you, to honor you, and to promise to you, God, that we will do our best. Samtang naapami diri, to give glory and honor to your name. Bless them, O Lord, as they come tonight, O God, kneeling down before you. Bless their heart. Help them not to be discouraged sa mga maagian nila nga mga lisod, nga mga adalan sa pagpangalagad. Help them, Lord, not to be threatened by the devil, nga kung mangalagad, mahutdan, makulban o kaldero, because that is not true. Help them to believe in you, that you will provide every needs that we have if we are going to put our life into your hands. Please, Lord, let them come with a cheerful heart for your glory. In Jesus' name, amen.